May cellphone ka? Dinidiskartehan mo ba? Hindi ko pa alam. Kasi kung dinidiskartehan mo ako, ginulat mo ako, at ang baduy mo, itong pag-date nating dalawa, may patutunguhan ba to? Ano, mag-shota na ba tayo? Ceci, Eh, hindi ba pangalan ng babae yun? This is my mom and my brother June. good evening po. Salamat ah. I love you. I love you too. Eh, hindi ko sure kung anong oras ako makakauwi eh. Naku, malilitasan ka ng gutom kung hihintayin mo pa ako. Eh, kung ano mang oras yan, basta I'll wait for you, okay? Sabay tayong kakain. Hmm? Naku, ikaw hanggang kailan ka kaya magiging ganyan kalambing sa akin, ano? Ay, nako. Basta, uwi ka na lang as early as you can para mas mahaba pa yung time natin sa baril-barilan. Excuse me? Sorry. Dito ka mag-dinner later? Oo po. Sana aga-agahan mo nga ang uwi. Kasi masama ang pinaghihintay ang blessings ni Lord. Alam niyo na pag-isip-isipan ko, what is the point of being upset dahil nagpakasal si Cecilio? Hindi sa ayoko siyang mag-asawa. It's just that, like all mothers, you know, they do not want to be losing their sons. Mami? Hindi pa ako tapos, iho. Let me finish my point. Okay? Hindi naman ako nawala ng anak na lalaki eh. Bagkus, nadagdagan ako ng anak na babae sa aking home. Di ba? Mami? Mm. Meron po sana kasi kaming gustong sabihin ni G sa'yo. You know that I love you so much, diba? I just want you to listen first. And isipin niyo lang po na what I have to say has nothing to do with you. Nakapag-decide na po kami ng misis ko na magsasarili na po kami. What do you mean? Mami, what I mean is, alis na po kami ni G. Bubukod na po kami. Maghahanap po kami ng sarili namin tirahan. Okay lang po ba sa inyo? Wala ito. Sakit ko. Ma, ano ba talaga nararamdaman mo? Sabi nang wala eh. Naninikip lang ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Nagdidilim ang paningin ko. Nothing to worry about. Ma, naninikip ang dibdib mo. Nagdidilim ang paningin mo. Tapos di ka makahinga. Eh, ba't hindi kaya magpa-confine sa ospital? Dinala naman po ni Kuya Jun si ate sa ospital. Oh. 2 oras nga po kami sa emergency eh. Ano sabi? They let us leave after they examined mommy and they gave us some gamot. Anong gamot? Kuya. Sa dami ng sakit ni Mami, aspirin ang binigay ng doktor? Hindi magaling yung mga doktor na tumingin sa akin. Pero alam ko may sakit ako. Katawan ko to eh. Ma, Alapan, don't worry about me. Natawagan ka na lang ni Melody para malaman mo kung saan ako nakaburol. George, may sayad yung biyanan. May kuliling. Alam mo, hindi aabot ng 60 years old yan. Maglalamutak na yan. Ha? Alam mo, maniwala ka. Ha? Minsan sasabihin sa'yo yan, meron siyang kaibigan, duwende at laman lupa. Tumigil ka, madam yan, ha? Teka, karmahin ka sa ginagawa. Mabait naman yung si Balahi. Sabi kang sa atensyon dahil iniwanan ng asawa. Pero alam mo, anak, maganda na rin yung naisipan ninyong magsarili. Hindi lang ako nagsasalita, pero... Pero ano na eh,
ayoko rin namang tumira kayo sa bahay ng biyenan mo. Mahirap yung naninimbang. Eh dapat kasi, dito na lang kayo tumira eh. Nakapambili. Naku naman, ano naman ang kinabutan ng damihan? Baka naman wala pang 3 buwan, maghiwalay na yung mag-asawa dahil sa ugali mo. Upset! Nagkakasakit ako because I'm so upset! Bakit ka naman upset? Inabandon na niya ako lahat. Of course not. Ano of course not? Hindi ba yung tatay mo iniwan ako? Iniwan tayo, sumama sa kanyang kabit sa Amerika. Yung kapatid mo, parang nasaniba ng masamang espiritu. Ayan, lumaya, sumira sa kondo. At ikaw, Ano? ikaw na pinakamamahal kong panganay. Ano naman ginawa ko? Iiwan mo na ako. Sasama ka na doon sa babae mo. Ma, yung sinasabi mong babae ko, asawa ko yun eh. Natural sumama ako dun. Kasal ako dun eh. What about me? Oh, what about you? Ang asawa na papalitan, pero hindi ang nanay. Okay. Ma, sabihin mo sa akin, what do you want me to do? Tell me, and I will do it. Doon tayo titira? Di ba nga kasi, kami rin ang may-ari ng bahay na yun. Nagkataon, nauupahan lang ni Mami, tsaka yung pamilya nga na umuupa, magmamigrate na sa Australia. Kaya nalibre yung bahay. Bakit pa tayo lilipat ng bahay? Kung sa konting singhot at sutsut ng nanay mo, pag dungoy niya sa bintana, makikita niya rin naman tayo. Ano pang saysay nun? Kailangan natin maging praktikal. Isipin mo, pag doon tayo nakatira, hindi tayo mamumroblema buwan-buwan kung saan tayo kukuha ng pang-upa. Di ba? Tsaka isa pa, siyempre pag doon tayo nakatira, mas mababantayan ko si Mami. Yun na. Hello. Uy. Almusal. Almusal. Morning. Good morning. Bangis nun ah. Masanay ka na asawa mo na ako nang ganito. Nakalimutan mo na ba, anak mayaman yung pinakasalan mo, no? At saka isa pa, spoiled pa sa nanay. Pero alam mo ha, kung tutusin, swerte mo. Eh ako, magwa 1 taon na kami ni Oscar, saan kami nakatira? Doon pa rin sa apartment na mukhang lungga ng daga. Swerte mo. Eh ikaw, diba? Pagkakasal nyo, binigyan kayo kagad ng bahay ng biyanan mo. Di ba naman swerte yun? Binigyan nga kami ng bahay sa naman nakatirang biyanan ko. Sa tabi mismo ng bahay namin. Ay, akala mo ba masaya yun? Day, hindi no? Sabi nga pala ni Mami kagabi, doon na raw tayo mag-dinner sa kanila mamaya. Ay, di na tayo nag-dinner sa kanya siyang gabi, di ba? Oh. Tapos doon na naman tayo mag-dinner ngayon? Ano naman masama doon? Tatawid lang tayo dyan sa kabila, bahay na ni Mami. Correct! Para 24/7, under surveillance kami mag-asawa. At kung kailan niya gugustuhin sumilip at makichismis sa amin, libreng-libre niya magagawa. At naku, Miriam, maniwala ka talaga. Kakasikat pa lang ng araw, ha? Kakasikat pa lang ng araw, yung biyaran kong yan, nakadungo na sa bintana niya at naghihintay ng bagong scoop sa aming mag-asawa. Kaya mo yun? Ay, Ganun yata talaga eh. Wala naman yatang biyanang babae na nagustuhan yung babaeng pakakasalan ng anak niya. Ah, oo. She's nice naman eh. Yun na pangasawa ni Cecilio ko. Oo. May napansin lang ako. And I really cannot blame her, ha? Sa breeding na yan eh. Wala na tayong magagawa kung ang problema ay ang breeding ng tao. Kahit na gaano kasama ang ugali niyang biyanan mo ha, walang binatbat yan doon sa biyanan ko kay Oscar. Aba, balita ako, pinagtitirik na raw ako ng itim na